So hi mga ka-perfect! I'm back! So for today's video, our topic is all about life here in Saudi Arabia during Ramadan. Kaya samahan niyo ako! Let's go! Anyway mga ka-perfect, kasama ko nga pala ulit ang aking magandang bestie. At syempre mga ka-perfect, sinama ko siya para mas bongga yung usapan natin ngayon at mas mahaba at mas madami tayong mapag-uusapan. At mga ka-perfect, ito pala yung napili namin i-content today kasi marami akong friends na nagtatanong kung paano nga ba yung life namin dito sa ibang bansa kapag Ramadan as a Muslim and Catholic. Christian, So yeah. parang gusto lang namin ikumpara kung paano yung pakiramdam niya at pakiramdam ko dito sa Saudi Arabia at also kung ano yung pagkakaiba ng life namin dito sa Saudi pagka Ramadan kaysa sa Pinas. Okay. So ayun nga mga ka-perfect, a lot of my friends asking kung paano nga ba. So marami kaming katanungan dito, marami kaming katanungan dito. So lilista namin yung tanong mga ka-perfect para maayos yung usapan, para hindi masyadong magulo. So, ano yung unang katanungan? Bali, ang first question is, which is common, what is Ramadan? Ano daw yung Ramadan? Ba't siya mahalaga sa mga kapwa natin at kapatid nating Muslim? Okay? So, yun, ang Ramadan po mga ka-perfect is the most sacred times para sa mga Muslim. So, ginagawa po siya during 9 month of Muslim calendar. So, B, ano ba pinagkaiba ng regular calendar tsaka ng Muslim calendar? Magandang katanungan to mga ka-perfect at para din naman malaman ninyo sa mga hindi pa nakakalam. So, unahin muna natin yung regular calendar. So, ang regular calendar po mga ka-perfect is bumabase po siya sa sun. Kaya tinatawag po siyang solar calendar. So, ang Muslim calendar naman po, which is lunar calendar, is nakabase po siya sa moon phases. Kaya tinatawag po siyang lunar calendar. Pero gaano ba katagal sineselebrate ang Ramadan talaga? Actually, mga ka-perfect, isang buwan siya. Isang buwan siyang sineselebrate. At ito pa ha, mga ka-perfect. Pagka sa Muslim calendar, 9 po yun sa 9 month po. Pero pagka sa regular calendar po, sineselebrate po yung Ramadan every month of March. Like March or April, ganyan. And mga ka-perfect, mayroon pala kami mga katanungan nga dito. Nilista namin para mas maayos yung usapan, para hindi magulo. Hindi magulo. Yung So, next naman, marami ring curious dito about sa fasting hours na ginagawa every Ramadan. Okay. So ito mga ka-perfect. Maganda rin katanungan to eh. Ito. Nagsisimula po yung fasting namin. Yung meal po namin dapat before mag-fast. Yung faster po is yun po yung tawag sa unang prayer. Kasi di ba po 5 times nagpe-pray ang Muslim. So yung unang pray po madaling araw po yun around 5. Dapat po matapos na kayong kumain, lahat-lahat, makaligo lahat ng dapat gawin ng mga nagpa-fasting, dapat natapos mo na bago tumawag ng adhan. Yung pag-start ng pray. Yun po. Tapos, usually, ilang hours ang fasting nyo? May certain ba na oras na kung gaano katagal? Kung 18 hours, Well, po 16 siya, hours? nagbabago po yung time eh. Kasi minsan po yung first day ng Ramadan, minsan around 5 ganyan. 5 to? Oo, 5 to 6, around 6 ganyan. Tapos habang tumatagal siya mga ka-perfect, habang patagal ng patagal yung fasting days, is nagbabago yung time. Ang nangyayari, yung fast or yung prayer, mas maaga. Di ba sabi ko sa inyo, around 5. So, ang mangyayari, minsan around 4 na yan. So, yung end naman, na pwede nang kumain, di ba sabi ko, around 6. Ang mangyayari, pa 7 something, ganun yung nangyayari. So, parang walang certain na ilang hours talaga kasi nagbabago siya. So, from 5 a.m. pala ang fasting hanggang 6 p.m. Yung sabi natin ganun. So, bali, sanay ka na kasi lagi nyo siyang ginagawa as a Muslim. Sanay na. Simula naman nung bata ko, pero nung bata ko, dinadaya ko pa.
Dinadaya ko pa yung mama ko. Sabi niya, natapos ka ba? Sabi ko, oo, natapos hanggang 6. Pero kumain talaga ako. Buang. Tapos sa amin namang mga syempre, hindi naman ako Muslim. Siguro hindi naman struggle kasi hindi ka naman required na mag-fasting din. Hindi porket nasa Muslim country ka is required ka mag-fasting. Siguro kailangan lang respect dun sa mga kapwa nating Muslim. So hindi allowed ang kahit na sino na kumain in public or basta yung nakikita nila na kumakain ka tapos fasting hours nila, hindi yun allowed. Hindi siya allowed kahit uminom ng water. So pwede mo siyang gawin siguro magtatago ka ganyan or nasa loob ka ng kwarto mo doon ka kakain or sa loob ng kusina. Parang respect na lang din. Respect lang din dun sa mga kapwa natin, mga kapatid nating Muslim na na nagfa-fasting. Tapos ba yun, B? May mga exempted ba sa pagfa-fasting? Meron, B, yung may mga bisita ganun para sa mga girls, alam niyo na. Bisita, yung mga matatanda na hindi na kayang mag-fasting, sobrang manghina na, gano'n. Of course, yung bata pa, hindi pa kaya yun. Pero yung pagkakaya na, sa tamang edad na, kaya na, then go, for the go. Paano yun, Di? Kunyari, di ba, nagkaroon sila at saka pala mga perfect pagkabuntis? Kunyari, nagkaroon sila ng buwan ng dalaw at that time. So, paano nila, di kulang na yung fasting na ginawa nila dun sa isang buwan. Pwede ba nilang bawiin yun? Ayun, naka-perfect yes po. Kunwari, kalagitnaan ng Ramadan is may dalaw ko yung babae. So, after Ramadan, pwede niya siyang gawin. Like, gawin ulit. Parang paano pa tawag dun? So, allowed silang ituloy yung fasting kahit tapos na yung Ramadan? Yeah. Okay. Pwede. Pwede mo siyang palitan. Yung pala. Babawi ka. Babawi ka. Next na tanong nila dito, paano naman daw yung work hours natin? Kasi Ramadan. Maganda din yan, be. Yung dito pala mga perfect is nakakatuwa kasi nagbabago yung oras ng trabaho dito, hindi tulad sa Pinas. So, ang nangyayari, kunwari 9 hours ang duty, ang mangyayari, 6 hours na lang. So, ang duty pala namin is, gabi. Gabing duty namin, na kami duty sa umaga. May mga nag-duty naman sa morning, like tanghali pala. Hapon, ganyan. Pero, mostly gabi. Kaya, tawag dito, may kanya-kanyang sked din sa work hours namin. It's either straight duty ka or broken yung duty mo. Parang siya lang broken. Bali, pagka straight duty ka, katulad ko, straight duty ako, bali, ang pasok ko is 8 p.m. hanggang 2 a.m. Tapos siya naman, broken duty siya, ang pasok mo is? Alauna, 1 to 3, tapos babalik na naman ako ng 10 to 2. Ganon. Basta total of 6 hours. Yeah. Tapos sa gabi kami. So sa morning, onti lang, medyo mo duty, pero onti lang sila kasi wala nga masyadong pasyente sa morning dahil sila ay tulog. Yeah, tulog po ang mga person dito pagka kasi 'di ba naalala nyo, ang fasting nila is morning. So gabi sila allowed kumain. So sa gabi sila gising, kumakain sila. Alam mo ba, ang akala dati namin as Kristiyano is pagka fasting kayo, as hindi kayo kumakain ng isang buong araw. May nagsabi pa may nagsabi pa na yung fasting nyo ba isang buwan? So isang buwan ko hindi kayo kakain. Oo, kala namin ganun. Yung pala, tao din yung pala tawag dito, may oras lang, tapos hindi sila nakikita kumakain ng morning kasi gabi sila bumabawi. Akala nyo lang, akala nyo kaya namin, pagkagabi na, bardagulan na yan. Parang may piyesta kada gabi. Tapos, ang nakakatawa pa doon, laging pagka tapos na yung fasting, ang daming biyaya. Oo.
Nakakatawa dito sa Saudi mga ka-perfect kasi hindi mahirap hanapin ng pagkain during Ramadan. Alam mo yung lahat sila willing magbigay. Alam mo yung moment may nagbigay. Ganun sila, like mahilig sa bigayan, magbigay ng mga blessings nila, i-share nila. Tapos Ganun dito. usually puro sweets. Oo, Mahilig sila sa ganun. sweets. Parang hadiah bang nangyari? Parang Yun yung tawag nila sa blessing, parang hadiah, ganyan. Tapos yun nga, hindi ka magugutom pagka baliktad, yung iniisip mong magugutom ka pagka Tapos ang Ramadan. easy ng yung parang ang easy ng buhay pagka Ramadan. Ganun, walang kahirap-hirap. Bali, as a Muslim B, sanay na sanay ka na ganun. Oo, sanay. May mga times din na mahirap, lalo pagka may work nga kung sa Pinas, mahirap kasi sobrang init. Tapos iba naman yung routine mo dun sa Pinas sa dito. Hindi kasi nag-a-adjust ang work hours dun kahit na Ramadan. Hindi katulad dito na nag-a-adjust na isang buwan. Oo. Kaya nakaka-more mas madaming pahinga. Ganun. Siguro struggle lang talaga is yung yung mag-a-adjust yung sleeping pattern mo. Oo, mga ka-perfect. Yun talaga yung mahirap dito. Kunwari, whole month, diba? Isang buwan, Ramadan. Tapos pagkatapos ng Ramadan, magbabalik na sa dati. Kaya mahirap mag-adjust. Isang buwan kang night duty, tapos babalik ka ng morning duty ulit. Siya, nakakatuwa pag simula kasi tawag dito, ang haba ng pahinga mo bago ka pumasok. Kasi 'di ba morning duty, tas ang next na duty mo na is night na, kinabukasan na ng night. Pero pagbalik mo after na ng Ramadan, my God, alam niyo ba? mahirap kasi gigising ka ng umaga, hindi ka makatulog. Alam niyo ba, gabi. 7 dapat gigising na kasi maliligo. Pero my God, alas 4 na gising pa rin. Paano ba yung makakatulog? Nito lang tapos ng Ramadan. Tawag dito? Yung mga kasama namin walang tulog. Oo, nagtawag na ng father na prayer. Papasok na. po. Wala pa silang tulog. Naliligo na nga yung iba, nape-pressure. Hindi na lang natulog. Hindi na lang sila natulog. Kasi walang choice. Kailangan pumasok. So, yun na. So, next naman, nagtatanong sila, paano daw yung, kunyari, mag-grocery tayo, lalabas tayo, gusto nating mag-coffee, or gusto nating pumunta sa mga Mall, pasyalan, ganyan, sa mall. So, open ba sila ng morning, or nag-a-adjust din ba yung opening ng stores, ganyan? Feel ko nag-a-adjust dito. Nag-a-adjust yung mga ka-perfect ni tulad sa Pinas. Dito pagka Ramadan, laging gising yung mga tao pagkagabi para silang manananggal. So lahat talaga nag-a-adjust. Hindi naman siguro totally lahat close, pero karamihan dito is nagsasara sila pagka umaga. Siguro yung mga yung mga convenience store, yung mga ganun. Sa bagay kasi tawag dito, syempre kung gising sila ng gabi, kailangan nilang bumawi ng tulog sa morning. Kaya mapapansin mo, wala masyadong magandang mapuntahan pagka umaga dito. Pero pagkagabi talaga, nagsisilabasan sila. Sa bagay, ang oras din kasi ng grocery namin noon is nagsisimula kami ng paggabi na din, pagka mag-grocery, yung schedule namin ng grocery na-adjust din. Pag kasi regular days, ang grocery talaga namin pag Friday, kasi Friday ang off namin, is morning. Ano oras alis natin hapon, which is alas 3? Alas 3 ba? Yung regular, oo. Alas 3. Alas 3. Pero pag alas 3 hanggang gabi. Pero kapag Ramadan, ang oras ng labas namin ng is gabi na, 9, mga gano'n. 9 p.m. na hanggang sa pagkatapos kumain 1 a.m. 2 a.m. gano'n. Tapos yung yun lang yung about sa mga Pati coffee shops gano'n. Oo. Pati coffee shops, gabi lang din. Mas Tsaka buhay sila ng gabi. Tsaka mga ka-perfect mas maganda gumala dito pagkagabi. Pagka umaga kasi masyadong mainit. Init. Mainit yung klima, tapos nakaka-haggard din. Nakaka-haggard. Pero pagkagabi, kalmado lang. Yung hangin,
Next, B, how can you describe life during Ramadan as a Muslim? Well, para sa akin, easy lang ang mga bagay-bagay kasi nga, nakasanayan ko na, di ba? Dati pa ginagawa ko nung bata pa ako, kahit nagluloko ko yung mama ko. Dati pa syempre, pagka Muslim, kayo mga ganitong bagay, pag Ramadan, nakaka-excite nga eh. Sobrang excited ako. Natutuwa ako, nag-i-enjoy ako. Hindi siya mahirap para sa akin sa totoo lang. Yung iba kasi nagsasabi na, ay Ramadan na naman, mahirap na naman ang ganito, walang ganito. Pagka Ramadan, isipin nyo, blessings, nandyan lang, maging masaya kayo. Yun yung nafe-feel ko, sobrang saya. Gusto ko nga araw-araw, Ramadan na lang eh. Ganun. So ikaw, B, ano yung pakiramdam mo? Siyempre, Catholic ka. So ano yung pakiramdam mo nandito ka? Tapos may mga Ramadan pa lang, may mga ganito pa lang Actually, nangyayari nung una, naninibago. Kasi hindi naman ganito eh. Kung mag-celebrate man sa Pinas, 'di ba start lang, mag-holiday ng start tsaka ng end ng Ramadan. Yeah. So yun lang yung aware kami, ganyan. Pero hindi namin alam na isang buwan pala yung routine nyo na ganito. So noong una nag-a-adjust, pero kasi syempre as a respect, kailangan mong sundin. As a respect na din, total ikaw yung nasa ibang lugar eh. Tsaka ikaw yung dumayo sa Muslim country ba. So mag-a-adjust ka, a-adjust ka. Pero siya, maganda na experience kasi kakaiba. Alam mo yun, hindi mo siya na-experience araw-araw kasi nga, iba naman yung religion ko. Pero alam mo yung parang consistent, maging consistent ka sa kunwari mo nagpa-fasting. Parang hindi mo masasabi na hindi yung parang mag-workout ka lang or mag-diet ka na, mag-diet ako ngayon. Tapos maya-maya pwede mong loko yung sarili mo, kain ako bukas na lang ulit. Parang Dito, hindi ka, parang dapat consistent ka. Minsan hindi kasi na straight na isang buwan. Pero dumating yung time na sumasabay ako sa kanila mag-fasting, pero meron din kasing time na tinigil ko siya. Tapos nangyari, di ba lagi kami magkasabay. So ang nangyayari niyan, like yung work namin, magkaiba ng time. Tapos yung pagkakain ako, so ang ginagawa ko, yayain ko na lang siya kumain kung gusto niyang kumain. So, tapos kahit kumain siya sa tanghali, okay lang. Siyempre, fasting ako noon. Tatago na lang ako. Doon ako sa kwarto. Kasi nga, siyempre, respect minsan nga, nandun ako sa kwarto nila, kumakain siya. Niyaya ko siya kain. Ay, sorry, nakalimutan ko, fasting ka pa. Ganun. Kaya masaya sa experience kasi siyempre, bago sa akin yun eh. Hindi naman siya usually ginagawa nating mga nating mga Kristiyano. Tapos mga ka-perfect, pagka-Eid na, yung after ng Ramadan na, meron kaming vacation na 4 days for the summer. Yeah. 4 days. Yung nakaka-excite talaga. Kasi imagine mo, 5 araw wala kayong trabaho. My God. Tapos may sahod yan. Yeah. Tapos tawag dito. Although kahit 4 days yun, syempre makaka-adjust ka ng tulog, pero ang hirap pa din. Mahirap pa din. Pero kahit pa paano may time. Imagine mo, 4 or 5 days yun, hindi pa kayo makamove on. Like, pagkaabot ng duty na, ganun pa rin, hindi pa rin normal yung Pero pabor sa akin yun, kasi night owl ako, gising ako sa gabi. Masirap akong gumising sa umaga, hindi ako morning person. Kaya pabor sa akin ang Ramadan. Tapos tuwang-tuwa din mga ibang kasama namin na yun nga, hindi Muslim kasi nga 6 hours na lang yung trabaho, diba? Yun pa yung isang good thing. Tapos hindi naman sila nagpapasok. Nababawasan yung hours ng trabaho mo, pero same pa din yung sasahurin mo. Tapos dito walang exempted na, ikaw 6 hours lang duty mo kasi Muslim ka. Yung hindi Muslim dapat 9 lang. Walang ganun. Lahat. Fair lahat. Kaso on call ako eh. So, yun yung Tapos, B, may mga, ako din curious ako Ano ba yung mga bawal gawin during fasting hours nyo? May mga bawal gawin din ba? Or literal lang na bawal kumain? Yun lang. Literal na fasting lang. Actually, mga ka-perfect, madaming bawal talaga. Hindi lang pag sinabing fasting, like, wait lang, excuse me. Hindi lang literal na pag sinabing fasting, hindi ka nakakain, tapos okay na yun. No. Marami po. Pag may asawa ka, hindi ka pwede makipaglambingan. Pagka fasting ka,
Yun. And bawal ka makipag-sweet, mga ganyan na yun. Siyempre, bawal ka kumain. Kasi yung iba kasi akala nila, pagka-fasting, like, sa ano food lang, lang. food lang. Pero pwede uminom. No po, hindi po pwedeng uminom. Hindi pwedeng kumain sa kahit anong food. Hanggat hindi pa naabot dun sa time na pwede nang kumain. Tapos, yun nga, din yung, ano pa ba yung mga ano, pagka may dalawang girl, bawal ka din, bawal mag-fasting, bawal makinig ng music, bawal bumabad sa social media na wala ka namang ginagawang maayos. Mas better kung magbasa ka ng Quran kung kaya mong magbasa, or makinig ng mga ano, makinig ka na yung mga about sa Islam, gano'n. Mas better na yun yung gawin mo. And, syempre, dapat kalmado ka lang. Hindi ka nagmumura, okay? Kalmado lang, huwag ka magsabi ng mga bad words. So, bawal magalit. Oo, bawal ka kaya behave lang lahat. Kaya pala pagka Ang babait Ramadan, nila. yung mga pasyente ko, walang nagagalit Walang kahit na nagagalit. ano, kahit na matusok mo ng dalawang beses. Oo, wala yun sila, hindi yun sila magsasabi ng ano, kaya laging kalmadong-kalmado ang mga Muslim pagka during Ramadan. Yun pala yun. Tapos ano nga ulit yung tanong, nakakalimutan ko tuloy. Ano pa yung mga bawal? Ay, mga bawal. Yun lang siguro yung masasabi ko na ano. Pero I think marami pang ano talaga bawal. Pero para sa mga ano lang, Comment down below kung kung ano pa meron- yung hindi namin na-include. na bawal. Yun lang din siguro. So, ayun lang mga ka-perfect yung ma-share namin sa inyo. Kung meron man kami hindi pa nasabi sa mga bawal, sa mga dapat gawin, pwede kayong mag-comment down below. Ready naman po kami makinig, at kung may mga nasabi kaming medyo hindi tama, hindi maayos, Or then hindi malinaw. pwede nyo pong itama, wala pong problema sa amin. Ayos lang po yun. And yun, gusto ko lang din mag-thank you po sa mga nanonood ng vlog ko, sa unang mga vlog ko, tsaka sa vlog ko na to, kung sino man yung tumapos, thank you so much. At kung di nyo pa napapanood, panoorin nyo na guys. And ito pa pala mga ka-perfect, abangan nyo ang susunod naming vlog about the celebration namin sa Eid. So marami kaming mga magagandang videos na i-upload, siguro after nitong vlog na to, kaya abangan nyo po. And also, thank you so much sa mga nanood nga, paulit-ulit na lang to. Thank you so much, and don't forget to like, share, and subscribe sa YouTube channel ko. At ito pa pala, hindi pa tapos. Don't forget to follow me on my other social media accounts, ha? Huwag niyo nakalimutan. Bye!